what's up? Ako nga pala si BT at nandito ngayon tayo sa BT Reaction and welcome to my channel, Tunay na Kritiko, at meron tayong panonooring video ngayon. Ito po ay nagmula kay OFW Secret Files. Sa mga hindi pa nakakabisita sa Facebook page ni OFW Secret Files, bisita na kayo mga katunay, at kung hindi pa kayo nakakapag-like and follow, na rin po kayo mga katunay dito kay OFW Secret Files. At syempre ito tungkol to kay Tatay Digong. Aba, mukhang talagang humihingi ng panalangin para kay Tatay Digong, no? So, wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng videong ito. Panalangin para kay former President Duterte. Maraming nagulat matapos dalhin sa ospital ngayong araw si former President Rodrigo Duterte. Ang dating Pangulo ay naglingkod sa bansa taong 2016 hanggang 2022. Siya ang nagpatupad ng laban kontra droga kung saan hindi pinaboran ng marami dahil maraming inosente ang nadamay. Sa kabila nito, marami pa rin ang sumang-ayon dahil tila nabawasan ang mga taong gumagamit ng droga dahil natakot sa kanya. Tama yon, totoo yon. Diyan sa nangyari sa kontra droga na yan, no? Nakatulong yan sa lahat nung panahon ni FPRRD. No, marami talagang mga adok-adok ang natakot ng hilag ng mga panahon na yan. Kasi kung tutusin, wala pang gumawa masyado niya na labanan yung droga dito sa ating bansa. Pero si Tatay Digong talaga ang siyang nakipaglaban. Although sige, may nangyayaring mga mali. Minsan, sinasabi, inosente yung nadadali sa mga tukhang-tukhang, 'di ba? Yung mga nadadali, 'di ba? Nakikita naman natin, no? Bakit hindi bigyan ng pagbabago, 'di ba? Tinatapos agad sila. Ganyan wala tayong magagawa ng mga panahon na 'yon. 'Di ba? Kasi kung gusto talaga nilang magbago is dapat ginagawa sa sarili. 'Di ba? Alam naman na bawal, masama, pero syempre nagagawa pa rin, no? Kaya ganun kasi 'di ba? Dalawa lang naman ang patutunguhan mo, kulungan o sementeryo, 'di ba? May ganong kasabihan nga. So, sa kabila naman ng lahat ng mga nangyaring ito, is talagang nabawasan yung mga bawal na gamot noong mga panahon ni Tatay Digong talaga. No, talagang yung mga nag-ooperate na mga ganon is nabawas-bawasan. Maraming nangilag. Lahat nga ng mga adok-adok nagsitabaan. Natakot sila Wala talagang pinili yun. Mapamataas na posisyon ka o kahit mababang posisyon ka o mababang simpleng mamamayan ka lang, walang pinipili. Lahat talaga nadali. At doon natin nakita yung mga kilalang personalidad na na-involve sa ganong klase. Diba? Siya ang pinakamatandang presidente na naihalal dito sa Pinas. Oo. Sa kabila ng edad ni Digong, hindi ito naging hadlang para sa kagustuhan niyang paglingkuran ang bansang Pilipinas. Siya ngayon ay 78 years old, kaya hindi na rin imposible na manghina ang pisikal na pangangatawan nito. Tama. Noon nang nasa pwesto si Digong, hindi mahalata ang iniinda niyang sakit sa katawan. Kaya ang alam ng lahat ay talagang healthy siya hanggang matapos ang kanyang termino. Ngunit ang totoo ay noon pa man ay talagang may iniinda ng sakit ang dating Pangulo. Ngayon ay ikinabahala ng marami ang balita patungkol sa former President Duterte. Isa itong nakakalungkot na anunsyo para sa mga tunay na sumusuporta sa kanya. Ano nga ba ang nangyari sa former President ngayon? Ikinabahala ng marami ang natamo ng dating Pangulo sa aksidenteng nangyari sa kanya. Dahil sa edad nito na masasabing mahina na talaga ang katawan. Aksidente kasing nadulas sa kwarto ng kanyang bahay si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dahil dito ay agad siyang sinugod sa ospital para ipa-check up kung ano ang estado ng pangangatawan nito. Aba, talagang nakakatakot yun. Syempre sa edad ni FPRRD, syempre kumbaga yung mga buto hindi na ganun katibay gaya ng mga bata pa. 'Di ba mga katunay, kapag tumungtong ka na kasi sa ganyang edad is hindi na ganun kalakas yung niyan. Talagang kapag ikaw nadulas ka at hindi lang simpleng, minsan nga kahit simpleng dulas lang yung nangyayari, talagang nagkakaroon ka ng fracture. 'Di ba? Pero kung malakas na dulas is talagang nagkakaroon ng problema talaga.
Kaya talagang si Tatay Digong dapat talaga is mag-ingat sa ano, sa pagkilos, 'di ba? Kasi nga syempre ang edad niya. Pero ang nakakasaludo dito kay Tatay Digong, kahit may edad siya, is tinapos niya yung termino niya, no? Siguro sinasabi nung iba, bakit wala namang nagawa yan si Duterte? Simula nung naupo siya diyan sa ano, naku po, napakalaki po ng nagawa ni FPRRD. Hindi ko na masyadong tinignan yung kontra-droga niya eh. Ang tinignan ko po dito talaga is yung nakasama natin siya nung panahon ng pandemic. No? Kung iba kaya ang presidente nun, paano kaya tayo nung panahon ng pandemic? Sa tingin nyo ba is ganito ang mangyayari sa atin na maayos pa rin tayo? Although may mga nabawian ng buhay, pero hindi ganun karami. At hindi tayo namatay sa gutom. Diba? At nakita naman natin na kumilos talaga si FPRRD nung panahon ng pandemic. Nandiyan nga yung sinasabi niya na kahit maubos ang pondo natin, no, mangungutang siya sa ibang bansa para matulungan tayo. No mo, di ba? Yung mga binibitawan niyang salita nun, na iniisip niya yung kapakanan ng mga Pilipino na naapektuhan ng pandemya, na makatawid, di ba, hanggang sa mawala yung pandemic na yan. Doon pa lang is napakalaki na yung ginampanan na papel ni Tatay Digong nung panahon ng pandemic. Kaya para sa akin, isa siya sa magandang naging presidente ng Pilipinas. Huwag nilang tignan yung sinasabi na hindi naman nagawa ng presidente yan yung ganto-ganto. Sa lahat po ng naging presidente, sa totoo lang, si Tatay Digong ang isa sa pinakamalaki ang nagawa dito sa Pilipinas. Bukod kay Apo Lakay, 'di ba? Maraming nagawa si Apo Lakay dito sa Pilipinas. Pangalawa, si President Duterte talaga. Hindi niya tayo pinabayaan ng pandemic. Lahat ng mga tao. Sinamahan naman agad siya ni Senador Bongo para magpatingin. Yan, lagi niya kasama. Base sa Facebook post ni Senador Bongo, agad naman na nagpa-check up ang dating Pangulo sa Davao Doctors Hospital kahapon, November 3. Ayon sa Senator, nagpapasalamat siya sa Diyos dahil walang anumang komplikasyon at nasa maayos na lagay na ngayon si Tatay Digong matapos itong magpa-x-ray. Salamat sa Diyos, okay naman ang x-ray ni Tatay Digong, pahayag ni Go. Alakip ang picture ng dating Pangulo na nasa ospital habang nakaupo. Kitang-kita mo yung ano, no? Nagkakaedad na talaga si Tatay Digong, no? Pero matapang pa rin kahit may edad na si Tatay Digong. Wala naman ng ibang detalye kaugnay sa pagkadulas ng dating Pangulo. Hiling ng marami na sana'y doble ingat ang gawin ni Tatay Ayun, Digong sa doble kanyang ingat. pangangatawan. Keep safe always, sir. Keep safe always, Tatay Digong. Long live, best president ever. Kayang-kaya ni Tatay Digong yan. Naabot pa ng 100 years old yan, di ba? Kayang-kaya yan. Ingat lagi, Tatay Digong. Best Kita nyo si Ma'am Imelda, di ba? Si Ma'am Imelda, 90 na. Tama ba ako mga katunay? Correct me if I'm wrong, ha? Kung si Ma'am Imelda is nasa 90 na, 80s o 90. Di ba? Kayang-kaya ni Tatay Diggs yan. President in the Philippines. Thank God Tatay Digong is okay. Thanks also to Senator Bongo for always being at the side of Tatay Digong. Stay healthy po pareho. Base pa sa mga litrato ni Go, game naman na nakipagpa-picture si dating Pangulong Duterte sa mga medical frontliners at mga staff ng ospital. Nagpasalamat din si Go sa mga medical frontliners dahil sa serbisyo at sakripisyo noong panahon ng pandemya. Ayon, at ating natunghayan ang video na nagmula kay OFW Secret Files. Ayan ha, tatunghayan natin no, na si Tatay Digong ay nadulas. Kailangan talaga is dobling ingat ang gawin ni Tatay Diggs no, sa mga bawat kinikilos niya. Kung kinakailangan may umalalay sa kanya is kailangan talaga yon. Kasi habang tumatagal ang panahon is talagang pag tumatanda is pahina ng pahina. Hindi na yung palakas ng palakas. 'Di ba? Kailangan ingat talaga. Tayo lahat, ganun. Darating at darating din tayo sa ganyang edad. 'Di ba? Kayo mga katunay, ano masasabi niyo tungkol dito? Comment lang po kayo. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.